VAs and welcome to another travel vlog. So mag-vlog muna tayo. So andito tayo sa city limit kung saan ang La Trinidad and Baguio City. Kung nakikita nyo, dyan pababa, welcome to La Trinidad. Pero dito sa kabila, makikita natin yung welcome to Baguio City. So ipapakita ko muna sa inyo guys. Wait, tignan muna natin. Ayan, welcome to Baguio City. Dito yung city limit. And ang pinaka-first destination natin is itong Bell Church. Kung saan La Trinidad pa din siya. Kahit andito na siya sa Baguio. Pero dito, La Trinidad side pa din siya. So let's go to our first destination, which is Bell Church. Ito yung entrance ng Bell Church. Ayan, papasok lang tayo papunta dyan. And may katabi siyang La Trinidad MPS Electrical Bank Police Station guys. Ayan, papasok lang tayo papuntang loob. Bago tayo makapasok sa Bell Church, may makikita muna tayo mga stores dito. So kung nagugutom kayo, pwede kang bumili dito. May mga fishbowl, gano'n. May mga stores. So goods yon kasi naka SRP price naman siya. Hindi siya masyadong mahal. And yes, ito, papasok na tayo sa Bell Church. So titignan din natin kung ano yung opening hours nila dito sa Bell Church. Ito na talaga yung entrance ng Bell Church. So titignan natin kung ano yung opening hours nila. Kung nakikita nyo, ang ganda din ng mga details ng mga dragons. Kahit sa labas, may mga dragons na. Ang opening hours nila is 8 AM guys. So, walang nakalagay kung weekdays or weekends. So, baka open siya everyday ng 8 AM. Ayan, taas lang tayo. Tapos makikita nyo, may nakikita na kayo mga Chinese temples. May bayad na pala dito sa Bell Church. 20 pesos sa mga adult. And kung 10 years old below, free lang siya. So, noon, wala kasing bayad sa amin. So, kahit taga dito ka, may bayad pa rin daw. So, yeah. Ikutin natin. Ito nung bata kami, legend na legend. Hindi pa din siya haalis. Ganyan na ganyan pa din siya. So, dito, nadagdagan lang yung mga temple nila. Sa taas, ayun, may bagong temple. Ito, meron. Ito wala din noon. So, noon, pwede kayong mag-picnic dito. Pero now, hindi na siya pwede. Noon guys, dito sa taas, hindi talaga pwedeng pumunta yung mga tao. Parang weekends lang nila ino-open. Ito yung sinasabi kong part kung saan pwede mag-picnic noon. Pero ngayon, nilagyan na nila mga flowers. Ayan. Ayan, makikita natin yung sa baba. Yan yung ating background. O, diba? China in Baguio City.
Alam ko madaming magtatanong kung paano pumunta dito sa Bell Church. Kung meron na kayo sa Baguio City, ang hahanapin nyo lang is saan yung paradahan ng La Trinidad. Kung nakita nyo na yung La Trinidad na paradahan, magtatanong lang kayo doon kung paano pumunta dito sa Bell Church. Ayan, pag nakasakay na kayo, tumabi kayo sa driver or malapit sa driver para ma-stop kayo dito sa Bell Church. And ang pamasahe lang naman dito is 11 pesos. Baguio to KM3 is 11 pesos lang siya. Naabutan na naman tayo ng ulan dito sa Bell Church dahil tag-ulan na talaga dito sa Baguio City. Kahit lunch, umuulan na, kahit umaga, umuulan na talaga. Kaya kailangan yung maaga, mga 8 AM, dapat andito na kayo pag-opening para malibot nyo lahat ng tourist spot dito sa La Trinidad. Etong Bell Church pala was found in 1960s. And every February, bago sila mag-Chinese New Year, nagbibigay sila ng mga ayuda, mga rice, mga delata, mga chichirya, mga pera, mga noodles every February. Pero nung nagka-pandemic, hindi na sila nagbibigay kasi nga, syempre, bawal ang madaming tao. And nung mga bata kami, pumipila talaga kami. And minsan nagbibigay sila ng 5 pesos, ganun, coins. Ayun lang naman. And magandang magpa-picture dito. At dahil umuulan, hindi na tayo makakapag-picture ng mabuti. And malapit lang naman yung bahay namin dito sa Bell Church. So, ang next spot sana natin, ang next destination natin is the Colors of Estobosa. Yung mga colorful houses. So, pag tumila yung ulan, pupunta na tayo doon. Pero ngayon, uwi muna tayo. Bata kami, ito is wishing well namin. Pero ngayon wala siyang pera. Pero nung bata kami, dami mga coins niyan. Ayan o. Tapos kinukuha nila bago mag-February. Kasi yun ata yung binibigay nilang pera pag nagbibigay sila ng mga ayuda every February. Baka magtaka kayo guys, bakit wala akong wow factor, ganun. Ganda, ganun. Baka magtaka kayo. Kasi ito, malapit lang sa bahay namin. So, lagi ko siyang nakikita. Kaya walang wow, ang ganda. Pero pag first time nyo talaga pumunta dito, mapapa-wow talaga kayo. Sobrang ganda. Instagrammable pictures ang makukuha nyo talaga dito. Lalo na sa taas, kung gusto nyo tumaas. Kasi yung mga iba, is tinatamad. Hindi na din kami tumaas kasi nga umuulan. And noon, wala talagang entrance fee. Ngayon, may entrance fee na. Ang last year na pumunta ako dito, like 2019, wala pang entrance fee eh. A few moments later. Di ba galing tayo doon sa Bell Church? Para makapunta doon sa second destination natin, which is Colors of Estobosa. Andun yung Estobosa. Lalakarin lang natin, mga 100 meters. So, depende na lang sa lakad nyo. 2 to 5 minutes lang. Kung gusto nyong mag-jeep, pwede naman. Pero, malapit lang talaga. So, let's go to our second destination. Andito na tayo sa ating second destination, which is the Estobosa. Ayan, yun yung mga colorful houses. Pwede kang magpa-picture dito. And walang entrance fee, donation lang. So, goods yun. Yan po ang Estobosa. So, let's go to our third destination, which is Strawberry Farm. Andito tayo sa harap ng Estobosa. Dito din tayo sasakay ng jeep papunta doon sa Strawberry Farm. So, kahit ano yung sasakyan nyo, except Pico Pugis, Balili, Bayabas, huwag nyong sakyan yon kasi hindi siya makakaabot sa Strawberry Farm. So, ang mga sasakyan lang natin, Buyagan, Upper Tumay, mga ganon. So, let's go ride a jeep.
mag-jeep kayo guys, papunta dito sa Strawberry Farm, dapat doon nakalang kayo sa malapit sa driver or doon sa harap din. Para pag bumaba kayo ng Strawberry Farm, madali nyo lang sabihin na pakibaba kami doon sa Strawberry Farm or doon sa last gate. So, last gate ng BSU, kaharap lang nito is yung Strawberry Farm. So, may lalakarin pa tayo papunta doon sa Strawberry Farm para marating natin yon. At dahil wala nga sasakyan papunta doon sa mismong Strawberry Farm, kailangan natin maglakad. Ayan po yung mga nilalakad. Ayan. Pero hindi naman siya 1 kilometer. Mga nasa 500 meters lang siya. Let's G. Yung pamasahe pala from Estobosa hanggang dito sa Strawberry Farm, 11 pesos lang kasi short trip lang siya. Kasi ang Estobosa is nasa kilometer 3 and ang Strawberry Farm is km 6 or kilometer 6. So, wala pa yun sa long trip, kaya short trip lang yun. Pero pag galing kayo sa Baguio, syempre mas mahal. Hindi ko na alam kasi nagbago na yung pamasahe ngayong July 2022. Kaya tanungin nyo na lang sa driver kung magkano yung pamasahe papunta dito sa Strawberry Farm. Walang strawberry picking ngayon dahil July ngayon and off-season ng mga strawberry. At dahil nagpe-prepare pa sila ng similya para itanim ito on September. So, September sila magtatanim and then December na ang anihan. So, pwede na tayong mag-strawberry picking on December to May. At dahil tagulan ngayon, walang strawberry and ayaw mo naman din strawberry picking kasi may mga iilan na nagtatanim. Syempre, medyo muddy siya. So, pag nakaporma kayo, hindi kayo makakapag-strawberry picking talaga. And ayaw din nila magpa-strawberry picking dahil iilan nga lang ang nagtatanim ngayon. And dito na din kayo bumili ng mga jams nyo dito sa Strawberry Farm. Dito din lang nanggagaling yung strawberry. And may mga iilan na nanggagaling dun sa Mountain Province at dinadala na lang dito yung mga strawberry. Pero kung gusto nyo makamura talaga ng mga pasalubong, madami dyan actually. So dito na lang kayo bumili.